So, hi guys! Good afternoon! Kumusta kayong lahat dyan? I hope everyone is okay and happy. Lalong-lalo na sa mga EDSI fans, sigurado ako, naramdam ko pa rin na full charge ang mga person ngayon. Pero teka lang, wag muna kayo mag-relax dyan. Tulungan nyo ako dito na mag-explain. I-comment nyo lang down below ang mga pagpapaliwanag nyo. Mukhang kailangan talaga ni Ate Olive. Urgent guys! Dali-dali! Dahil malaking question mark to para sa akin, sa totoo lang, dahil paanong hindi nararamdaman ng mga taong ito ang pagmamahal ni Kalinga Pido para kay Beyonce, na tayong mga sinasabi nating solid fans, tayong mga EDSI fans, bakit nararamdaman natin yung 101%? Bakit itong mga to ay hindi? Totoo ba talaga na may mga taong manhid? Or bukas naman talaga ang kanilang mga mata at nakikita at nararamdaman naman talaga nila ang mga nararamdaman na ito, ang mga pakiramdam. Pero baka pilit lang nilang binaliwala. Binaliwala. Anyways, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matubang at Aid na Vlog Kalingap Rap. At sa lahat ng Team Kalingap, syempre guys, salamat sa support at pagmamahal nyo sa aming mga Kalingap reactors. Nako po, may malaking problema si Olive. So, bago tayo magbigay ng pagpapaliwanag kay Ate Olive para mas maintindihan niya mga bagay-bagay, babasahin ko muna ang kanyang suliranin. Ang sabi niya, siguro po kaya po sila nagdududa kay Kalinga Pido. Wala po kasing kalambing-lambing si Kalinga Pido kay Baby Beyonce. Sa katingin ko po, tingin po ng mga viewers, scripted lang po ang mga sinasabi nila for the vlogs lang po. Kung iintindihin nyo ng mabuti, para bang nagsasabi siya sa mga nagdududa. Pero i-include na natin si Olive sa nararamdaman na sa mga taong sinasabi nating nagdududa at wala silang tiwala kay Kalinga Pido. Kisyo, hindi ka daw malambing, Kalinga Pido. Laka, hindi ka sure dyan, ate. Naalala nyo ba yung bulong ni Kuya Ashley? Ay nako, kung naalala nyo yun, masasagot mo to si ate, masasagot natin ito si Olive. Kasi, Ate Olive, ma-recap lang, ang bulong ni Kuya Sam Ashley, ang sabi niya, hindi daw niya, alam niyo yun, siguro, hindi mo niya totally talagang dinescribe, pero alam niyo naman, na hindi naman basta-basta may mamima lang si Kuya Ashley, diba? Pero, ang gusto lang niyang sabihin na, nakita niyang ganun, na napaka-sweet nga daw ng dalawa. Dahil siya yung driver nung mga panahon na yon. Although hindi lang niya dinidetalye kung ano talagang nakita niya, pero basta sweet. Nag-agree si Kalinga Pido doon. Okay? So, doon pa lang, sweet talaga si Kalinga Pido, lalo na off-cam. Pero, Ate Ashley, anong masasabi mo dyan sa kaswitan ni Kalinga Pido sa part na ito? Panoorin mo kasi at intindihin mo, dahil kung hindi mo pa mararamdaman yung pagmamahal na hinahanap nyo dyan kay Kalinga Pido, ikaw na ang may problema, hindi kami yun. Kasi parang nilalagay nyo sa pakiramdam namin na kami yung masyado lang kaming naniniwala. Pero, yes, totoo po talaga. Ano po ba ang tawag dito sa isang lalaki na, yes, hindi pa siya ready na ipakita yung ulo niya sa ating lahat, kasi alam nyo naman na may mga bashers na posibleng pagkakatuwaan or paglalaruan lang yung pictures ni Kalinga Pido. Although, basta, alam nyo naman, maraming mga evil eyes kung tawagin. And then, gumanyan pa sa balikat ni Beyonce. Nagpapabebe. Ano ba ang tawag dyan, Ate Olive? Hindi ba yan kaswitan? Hindi ba yan malambing? Ano bang gusto mong lambing na hinahanap mo? Hindi ba yun pwede? Di ba? Ano ka ba? Masyado kang nagmamadali. Nasa part 92 pa lang tayo. So, kailangan hinay-hinay. Baka abot tayo ng 500 episode. Ano ka ba? Masyado ka. Diba? So, ibig sabihin lang dito, para sa akin na si Beyonce lang ang may karapatan na pinapayagan niya na makita ang ganyang itsura niya, na hindi siya komportableng ipakita sa lahat, pero si Beyonce
carry. Okay na okay. And then, plus ito. 'Di ba? Hindi ba yan paglalambing? Paglalambing yan. Hindi mo lang mararamdaman dahil ayaw mo lang sa EDSI. At hindi mo lang talaga, hindi mo pinifeel. So, problema mo na yon, Ate Olive, okay? Problema na yan ng mga kasamahan mo na nagdududa hanggang ngayon kay Kalinga Pido, pero kung iintindihin nyo lang ang lahat ng mga efforts na yan, ay masasabi mo talagang mahal na mahal ni Kalinga Pido si Viancy. Okay? Hindi magiging komportable si Viancy. Kung naalala nyo, yung may paamoy pa siya sa kilikili doon sa BTS ni Kuya Marzano, kung hindi pinaparamdam ni Kalinga Pido na okay lang na maging komportable ka sa akin na ganito. 'Di ba? So, para makumpirma talaga, 'di ba? Ang fresh lang ng dalawa, Ito pala yung picture, guys, ng yun yung pictures ng lalagay sila ng signature sa Velvet Watch. So, para mas klaro, napanood ko po yung yung part 92. Ito. Napanood ko po yung yung part 92. Nagulat po ako na diba? Nagulat si Viancy na huli ni Kalinga Prab ang ginawa niya kay Kalinga Pido. Dahil diba, parang binuksan niya ng kaunti ganyan and then hinayaan siya ni Kalinga Pido. Sana all may ganun tayong karapatan. May access tayong ganyan, no? Ay. Kasama mo yung tanggal ko ng niya. Parang ginaganon-ganon pa ni Viancy. Ano ba, Viancy? Malambot? Ayaw niya po pati ipakita yun. Binidyo pala ko kami na ni Kuya. Ano yun? Diba? May mga lalaki din talaga, sa totoo lang, may mga lalaki din talaga, lalo na sa camera, hindi sila showy. But then, in real life, talagang doon nila binubuhos ang kanilang pagmamahal. And then, meron ding mga lalaki din na talagang hindi lang talaga sila touchy or showy, pero sa paghahanap buhay or sa diskarte para mabigay sa'yo yung mga bagay-bagay na gusto mo, mabigyan ka ng magandang buhay, I think it's called still love. Diba? Yun yung way nila sa paglalambing nila to provide. Pero naniniwala ako, itong si Kalinga Pido, malambing talaga to. Sa mga lalaki naman talaga, kahit na tigasin yan sila outside, pero kapag kasama mo na yan, kasama na nila yung taong mahal nila, talagang doon yung time na sweet sila. Anong sabihin sa atin ng iba? Diba? Si Viancy has confirmed it na hindi pala yun kasama sa vlog dapat. Akala ni Viancy baka tapos na and then may pasilip, ganun. Look at them. Napakasaya nilang Ika'y akin, ako'y sa'yo. At isa pa, siguro, ako para sa akin, enough na yung lambing ni Kalinga Pido na binibigay niya or pinaparamdam niya kay Viancy. Because, of course, may mga tao kasi makikitid ang utak, imbis na intindihin, ay maraming judgment. Kala mo, napaka-perfect talaga. Oo. But anyways, iniingatan din niya si Viancy na okay lang sa kanya kung siya yung mabash. Pero pag si Viancy kasi yung ibabash, yun yung masakit for him. And I think, isa na yun sa pinaka sweet na gagawin ng isang lalaki na iniingatan kanya, lalong-lalo na sa mga taong judgmental. Kaya medyo limit lang talaga si Kalinga Pido pagdating sa kaswitan niya on cam dahil marami kayong mga judgmental Sana kung lahat tayo nakakaintindi. All out sana yan si Kalinga Pido. Kaso, may mga judgmental kasi. So, talagang kung mapapansin nyo, magdadalawang taon na yan, pero kumbaga, limited edition ang sweetness ng dalawa. Which is, for me, okay lang para mas lalong, para meron tayong aabangan. Dahil kung ibibigay lahat ni Kalinga Pido dyan, baka masawa na tayo. Diba? Ano ba? Strategy ba? Itong si Ate Olive talaga hindi marunong Pag-ibig ay hindi mababago. Kita nyo naman yan. Himlay malala. Ay,
Ay, ang sarap. Masarap sa pakiramdam naming mga EDSI fans na nararamdaman namin yung pagmamahal. Yung tipong sumusuporta ka na wala kang iniisip na negative. All out ang support. Basta lang, take a risk. 'Di ba? Kasi hindi naman kailangan laging magduda eh. Tsaka ka lang magduda kung andyan ha. Ngayon, i-enjoy na lang muna ang bawat episode, 'di ba? Hindi ka naman malalason dyan. Eh kung puro duda ka, wag ka na lang manood, sasakit lang yung pucho mo, 'di ba? Kukulot lang yung bangs mo dyan. Basta kami, masasabi ko, ay yung pagmamahal ni Kalingap Ido is sapat. Or baka umaapaw na nga eh. Umaapaw. Pero nagpipigilan talaga si Kalingap Ido. Siyempre, kasi of course, iniingatan niya si Beyonce. Iniingatan niya na, although, yes, sanay na yan sila sa mga bashers. Pero, iba pa rin yung ano, iba pa rin yung pakiramdam. Mas maganda nga yung pakiramdam na iniingatan ka ng tao na kaya hindi siya magaslaw or masyado siyang ganon, di ba? Bihira lang siyang magpapakita ng ganong sweetness kasi syempre inaalala pa rin niya kung anong masasabi ng mga tao kay Beyonce. And Beyonce is still 18, 'di ba? Ano ba kayo? Sige, okay lang. Habang buhay kayo lang talagang dalawa. Huwag niyong hayaan na may mga taong makakasira sa magandang samahan na ito, sa magandang pagmamahala na ito. Love, love, love. Ay, nako naman. Of course, sa lahat ng sweetness na meron si Kalingap Ido, si Beyonce lang nakakaalam ng lahat-lahat, 'di ba? Ayun yun. Kasi sila lang yung nakakaalam totally ng isa't isa. Sa dulo ng walang hanggan. Diba, tingnan nyo naman si Kalingap Ido dyan, no? Off ka moment yan. Tingnan nyo naman kung gaano siya kakomportable at na pangiti-ngiti pa dyan. Kala mo walang nanay dyan eh. Kita nyo naman dyan. Tingnan nyo naman ang yung sing-sing. And then, suot din ni Beyonce. Isipin, ikaw lang at ako, mahal ko. Yes. O, diba? So, sana naman, nakukonvince na kayo kahit papano na itong pagmamahala na to ng EDSI ay hindi lang to eme-eme lang. Real love to. Totohanan na to. Hindi lang to basta pampakilig lamang. Totohanan na nga ni. I love you na nga ni. Ano ba kayo? Diba? So, sana naman, opo. Ano naman kayo? Huwag kayo masyadong mapagduda sa kapwa. Okay naman sana na, ano lang, maniwala kayo, wala namang masama. Diba? So, para sa akin, yung lambing na pinapakita ni Kalingap Ido para kay Beyonce, ay tama lang. That's enough. That's okay. Because siya yung typong tao na sobrang iniingatan niya yung taong mahal niya. Hi! Ayaw niyang mapagsabihan si Beyonce ng ganito, ganyan. You know, Beyonce is still young. And of course, parte na rin yan sa pag-iingat ni Kalingap Ido para sa taong mahal niya. And that's it. I hope, Ate Olive, ay nakikita mo itong video na to at mararamdaman mo kahit 1% na okay. Malambing pala si Kalingap Ido, hindi ko lang nararamdaman dahil bitter ka. Bitter. Anyways, salamat sa inyo guys. Babush!